Pindutin ang next at install now. Tapos hintayin lang ito at may makikita kayong saka pindutin ang I don't have a product key. Saka pindutin ang Windows 10 Pro at next. Hintayin lang ito at maglo-loading ito, may lalabas. Pindutin ang check, next sa baba, tapos inyo natin at kung ilang partition ang sinabi sa inyo. Sa akin ay 60-40, kaya lalagay ko ang partition na 60-40. Type ko ang 280 286 163 at i-apply na ito. Apply, pindutin ang apply, tapos okay. Hintayin lang ito at may lalabas yung partition na nilagay mo at new ulit, tas apply, tapos format natin itong dalawa para mas mag-effective yung pag-format natin. Tapos hintayin natin next, pindutin ang shift F10 para mag-access yung processors. Tapos type ang tax mgr, enter natin, tapos pindutin ang process and pindutin ang setup like flip, tas hihain natin ito pati yung sa baba, magkatabi lang po yan para mas maano natin yung pag-format natin, para mas mabasa niya yung pag-format natin. Hintayin lang natin siya matapos mag 100%. So yan nga, magpifinishing siya. Kapag nag-finishing siya, pagkatapos niya, magbibilang siya ng 10 seconds. Bago mag 5 seconds, 5 seconds o 7 seconds ay tanggalin na natin yung USB para hindi siya magulit at pumunta ulit sa boot. Ayan na nga, naglo-loading na siya na 7 seconds, tapos saka ko siya tinanggal para hindi siya magulit papunta ulit sa boot at hintayin na lang natin siya mag-open. Lagyan natin siya ng name. At yan na nga, pindutin natin ang customize. Pindutin natin ang customize. Tapos next na lang din natin yan. Next, hintayin natin siya mag-loading, mag-open siya. Maglalagay tayo ng name dyan, name. At yan nga, nag-open nga siya. Maglalagay tayo ng name. Ang lalagay ko dyan ay name ay first name ko. So yun nga, next lang din natin yan. Tapos hintayin na lang din natin siya ay wag natin i-power off ang PC, kasi kapag pinower off natin ang PC ay babalik din ulit siya sa boot. Magbabalik kasi mag-uumpisa na naman tayo mag-install, mag-gana na naman tayo, magpa-partition na naman tayo. Kaya dapat wag natin i-power off ang PC para hindi siya bumalik sa boot ulit. Let's start na at yun na nga, nag-open na siya. Yun nga, pipindutin natin parang envelope doon sa baba at titignan natin kung tama ba yung partition natin. At yun nga, tama yung partition natin. So, nagsalpag tayo dyan, pinindot ko yung USB natin, na name natin, tapos mag-install tayo ng application.
So, yung nandun sa USB, installan ko siya ng application dito sa PC. So, next lang natin yan. Tapos, may install yan. Next lang natin. Kailangan natin mag-loading. Next lang natin. Install natin isa. Next lang natin. Yes. Next natin. Next natin yan. Next tama natin yan. Finish. So, pipitin natin yung apat na parang pabagsan, tapos settings, tapos time and language. Papalitan natin siya ng type P. So, type P ang papalit ko sa kanya. So, yun nga, napalitan natin siya ng type X. Lang natin yan. X. Yes. So, magpapalit tayo ng name. Pinitin lang natin ng this PC, right click, tapos change settings. Tapos, lalagyan natin yung name natin dyan, na first name. Tapos, tapos, lalagyan natin yung name, tapos, change natin. Pipindutin ko dyan ang okay. Tapos, close. Kasi, kapag ginusto mo yan, mag-restart yan. Kapag nag-restart yan, tanggalin mo ang PC at okay na at tapos na sa pag-format ng PC. So, dito sa server ay magkasim lang din naman sila ng Windows 10 at ang pagkakaiba lang naman talaga nila ay lagyan ng password tapos may isang pipiliin. Parang ito, pagkikita nyo dyan na ang pinili ko dyan ay pangalawa. So, kanina kasi ang pinili ko dun ay Windows 10 Pro. So, yan ang pinili ko dyan kasi server tayo kaya pinili ko ay pangalawa. Next natin yan. So, kaya nga sinabi kong pagka-sim lang naman sila ay sim lang din naman sila ng partition, mga ilalagay mo dyan, mga pipindutin mo dyan, silang din naman sila. Kaya panoorin nyo na lang hanggang kapag sakaling di naman kasama sa Windows 10 yun ay papaliwanag ko kung ano yung pipindutin. Hintayin lang natin na matapos. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na maglalagay tayo ng password. Di tayo maglalagay ng name dyan. Maglalagay tayo ng password. Pero pagbukas ng menu ay doon tayo maglalagay sa mismong PC. Doon sa this PC. Kaya, lalagay lang tayo ng password. So, nasa depende sa inyo kung anong lalagay yung password. Kasi sa amin ay CSS 1, 2, 3, 4, 5 ang nilagay ko dyan. At finish natin. At yan, mag-uulit yan at kasi mag-uulit yan, itatype nyo yung password na nilagay natin kung tama ba o mali. Kaya yun nga, type natin kung tama ba yung password. Kapag nabukas yan, ay ibig sabihin ang tama ang password. Lang natin siya magbukas para mag-install tayo ng application. So, parang ba din kanina na kung ano yung ginawa ko sa Windows 10 dito sa pag-install ng application at sa pagpapalit ng name ay ganun din ang gagawin ko dito. Pero ang lalagay natin na name ay last name. Last name ko ang lalagay ko dito.
So, hintayin na lang natin siya matapos. Pero dito sa pagpapalit ng type P address at saka date at at oras, dun ko pinindot dun sa mismo sa gilid niya kasi dun dapat pipili kasi nasa server tayo. Sa Windows 10 kasi dun natin pinindot sa apat na box, pero pwede rin dun, pero mas okay naman na dun na tayo magpindot. Nasa sa inyo yan kung saan kayo magpapalit ng type P saka date. So, sa pagpapalit ng name ay sinman din naman kanina sa ginawa ko sa Windows 10. Kung ano yung ginawa ko dun, ganoon din ang gagawin ko dito. So, dito nag-reset ang PC at bubuksan natin, ilalagay natin yung password. So, dyan na nga matatapos ang vlog natin na Windows 10 saka server ang pag-format. So, bye-bye! Thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo. Bye-bye guys!